Energy is currency. Energy is like money. Ano ba ang ginagawa natin sa money? Save natin, minamanage natin, hinahandle natin mabuti para mag-grow and multiply ang money natin. The more money we have, the more good things we can do with our life. Mabibili natin kung ano yung magpapahappy sa atin at mapapahappy din natin yung iba. So the same thing din dapat sa ating energy, sa ating treat it like our money. Kailangan may save natin yung ating energy para hindi tayo madi-drain, hindi tayo malolo budget kumbaga sa pera. Kasi pag nangyari yan, di ba, pag wala ka ng money, mangungutang ka na. So, yung energy natin, nalobat na tayo, friends, nako, yung health naman natin ang at risk dyan. At hindi natin magagawa kung ano man yung mga projects, mga ambitions, mga goals na meron tayo sa buhay natin. Kailangan natin i-manage mabuti ang ating energy. Kailangan maging aware tayo, maging mindful tayo. Ano ba yung mga nakaka-drain ng energy natin? Ang isa sa pinakamalakas, makapag-drain, makapag-baksak, makapag-lobat ng energy natin ay ang sa social media. Kasi lalo na kapag nakafocus ka sa bad news, sa aksidente, naghiwalayan, nagchismis ng mga hindi magaganda about other people, ang lakas makadrain niya ng energy. Kami biglang nag-text sa'yo, nag-chat sa'yo na may sakit si ganito, may problema sa ganito, or may namutang sa'yo na hindi nagbayad. Oh my God, nako, super baksak talaga ang energy mo. Kaya, bilang wise, kailangan i-manage natin ang ating energy. Kailangan mindful tayo. Alam natin kung ano yung mga bagay na makakapag-drain sa atin. So, iwasan natin yun. Or, kung hindi mo talaga pigil ang iyong sarili, piliin mo na lang yung mga contents na lagi mong binabrowse. Have the control naman sa cellphone mo, sa content na i-consume mo. So, parang kagaya ng money, binabudget natin, no? Minomonitor natin yung mga expenses. Alam natin kung ano yung needs and wants sa pag-spend natin ng money. So, ganun din sa ating energy. And paano naman natin siya mapapagrow, mapapamultiply yung ating energy? O diba, kailangan natin mag-consume ng mga good contents like itong ating video. Manood ka ng mga videos, mga podcast na makaka-inspire sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng panibagong idea kung paano ang gagawin mong malupit na diskarte sa buhay mo. Kung ano man yung mga interest mo sa buhay. What else? Anything sa paligid mo, sa bahay mo, na makapag-contribute ng good energy, ng pag-spark ng joy sa'yo. Ipalibot mo sa bahay mo para pagising mo pa lang, enjoy ka nang makita sila. Maging aware ka rin sa mga tao na kausap mo dahil masishare ka nila ng energy nila. Kapag mga positive, driven silang tao, motivated, maganda yung aura nila, yung energy nila. So, samahan mo yan. Samahan mo sila palagi, you talk with them, you mingle with them, kasi mahahawahan ka nila ng good vibes nila. What else? Yung ating food. Kailangan, dahil everyday kumakain tayo, make sure na hindi tayo kumakain ng junk food kasi madidrain yan ang ating energy. Be wise kasi gumagastos ka rin lang, di ba? Pambili mo ng pagkain. Hindi dapat yung pakinabang, benefit talaga ang makukuha natin sa pagkain na binibili natin in exchange of our money. Tandaan mo yan, friends, ha? Kung paano ka mag-handle ng money mo, dapat ganyan mo rin i-handle ang energy mo. Because energy is money.